Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, OMG! Kaya pala na bankrupt kaawa-awang Pinas, kinurap ng malaking ulo. Nako, sino po kaya itong malaking ulong ito? Greco Bellica nagsalita na. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito kay Balita ang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, talagang talamak na naman po. Ito mga karibin natin, panoorin po natin. PACC chairman na itong si Greco Bellica, di ba matatandaan natin, grabe yung pinaglabanan ni Sir Greco Bellica nung time na siya ay taga sa PACC, no? Siya yung itinalaga na chairman ni former President Duterte. Ngayon, medyo meron sigurong napansin itong si Greco Bellica, patungkol po dito sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. So, syempre, they can't help but compare again. Okay, ano ba ang mga nangyayari ngayon sa administrasyon ni Marcos? Isa na dito. Ito pansin ito ng mga kababayan. Una, lumalala na naman again itong mga droga, no? Marami na namang mga nangyari sa daan, yung mga snatchers, kung ano-anong mga pagnanakaw, di ba? So, that only means to say na bumabalik na talaga itong, lumalala na naman itong mga bawal na gamot na ito. Tapos, heto pang si Greco Bellica na napansin niya na lumalala na naman. Marami na namang mga nangungurap dito sa ating gobyerno. Hindi man natin mabanggit, no? Kasi it's hard for us to accuse someone na wala tayong pinanghawakang ebidensya. Pero makikita mo lang kasi yan sa mga ginagawa na mga proyekto, sa mga napapansin natin, no? Makikita mo talaga. Alam nyo ba kung ano ang nagpapabagsak sa bansang Pilipinas? Ang lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Sana naman Mr. President Bongbong Marcos, pagtuunan mo ng pansin itong mga korupsyon under your administration. Dapat bantayan nyo po sino yung mga umaabuso po sa pera ng taong bayan. Okay, mahalaga yan. So yan mga kababayan, ang tanong, kaya ba? Kaya ba ng administrasyong ito na habulin yung mga korap? Di ba? Ilang araw na ba? Simula nang ipinangako nila na huhulihin lahat ng mga smugglers, no, dito sa Pilipinas, no? Magdadalawang taon na po ang administrasyong ito. Pero may naipakita ba? Na mga smugglers? Kasi diyan naman sila nagpo-focus Hindi na nga po sila nag-focus sa war on drugs, no? Dito po sila nag-focus sa mga sinabi, no? Ilang araw 'yon? 365 or ano ba? Basta may sinabing sinabing ilang araw, no? Pinagbantaan pa nga yung mga smugglers na hanggang dito na lang kayo. Pero anong nangyari? Wala naman tayong nakita na may nakulong or may nahuli na smugglers, mga karibin natin. Bagkos ay prenoprotektahan pa nga yata Kasi sa panahon po ni former President Duterte, talagang binigyan niya ng pansin ni Duterte. Nabubuesit nga si Duterte dyan. Minumura niya yan. Dahil ayaw niya na yung taong bayan niloloko nitong mga government officials na ito. Diba? Okay, so much with that, pakinggan natin itong balita na ito at magre-react tayo. Okay? Okay. Pasok. Hindi na ikinagulat ng dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang ulat na paglala ng korupsyon sa bansa. Kung bakit? Iyan ang alamin sa report ni Carlo de la Peña. Sa ulat ng Varieties of Democracy o VDEM, tumaas pa ang Political Corruption Index sa bansa nitong nakalipas na taon. So,
tumaas, ha? Ayan, oh. Itong Political Corruption Index. This is from 1900 to 2023. Imagine that one. Mula sa below So, yan na nga po mga karibin natin. Kung mayroong ganyang data, no, ng corruption sa Pilipinas, bakit hindi po pagkuhulihin ang mga ito? O may data naman pala about corruption. Bakit hindi yan po ang pagbasihan para pagsisibakin itong mga korap na politiko, ipolitiko at politiko? Di ba? May data naman pala. O ibig sabihin kung may data tayo, kung totoo yung data ninyo, di ba? Dapat below 0.8 ay tumaas ito sa above Meaning, ito yung kanilang index dito. Kino-compare yan. Ayun, no? Sobrang taas. Sobrang taas. 0.8. Pero para sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, hindi na nakakagulat ang naturang balita. Paliwanag ni Greco Bellica, Ito si Greco Bellica, sumuporta rin ito sa administrasyon ni Marcos. Pero look at what happened now. Mismo siya ang nagsasabi na tumaas na yung corruption ngayon. Affected yan, ano? Dahil, puno ang balita ngayon. A lot of people are saying na grabe ang corruption ngayon. Wala nang takot yan eh. Walang nahuhuli, walang nag-iimbestiga, walang nag-expose, wala kang susumpungan. Dati kasi, may nag-iimbestiga kasi dati. Itong PACC nga, itong si chairman dito si Greco Bellica, sila yung nagbabantay. At ang daming mga natutuklasan na mga korupsyon kasi alam po ni former President Duterte na isa sa mga bumabagsak na dahilan sa ating bansa ay itong korupsyon. Kaya nga si Duterte nag-create ng PACC. And the chairman for this is si Greco Bellica. Ang daming na tuklasan, di ba? Halos nga every at least twice a year ina-announce po ni former President Duterte sino yung nangungurap. Kahit nga mga mayors, mga congressman, ina-announce on TV. Grabe yung dating panahon ni Duterte. Pero ngayon, sabi ni Greco, wala na pong nagbabantay. This is the sad truth. Wala na nagbabantay. Wala nang nagbabantay. So, easy na lang sa So yan mga karibin natin, kung wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Yan lang po yan eh. O kung walang nagbabantay sa kanila, malamang yung, sige, bantayan mo ako, isa ka rin sa, diba? Kasi sinasabi nga, kung ano ang puno, yun din ang mga bunga. O kung ang pinakamataas, yung pinaka-leader ng ating bansa, ay galit sa corruption, ganun din po yung mga tauhan niya. O, di ba? Magtatalaga yan ng mga galit rin sa corruption, na magbabantay. Pero dahil nga nakikita nating lahat na ang ating gobyerno ay walang pakialam sa corruption, di ba? Hindi naman nababanggit saan na galit sila sa corruption. Wala akong narinig na ganun mga kababayan. Ewan ko lang kayo kung may narinig kayong galit po sila sa korupsyon. O kaya yung mga tauhan din nila, baka mahal na mahal. Yung mga nangungurap. Grabe po, no? sa kanila para mag-corrupt. At tapos,
ang pinakamahirap patunayan yung korupsyon. Ha? Kung ito kasi yung system yan. Kung nag-aakusa ka ng someone na nagko-corrupt, mahirap yan patunayan. Even if it's obvious. Pero kung sasampahan nyo siya sa korte, ang hirap patunayan yan. Unless if you have evidence na makapagpakita ng mga dokumento. Ayan, di ba? So sa panahon po ni former President Duterte, ang daming Isa pa yan mga kababayan na pag-iimbestiga, no? Sa mga corruption, sabi nila, di ba? O paano ka sa Senado, di ba? Ganyan rin eh. O mga corruption naman talaga ang iniimbestigahan sa Senado at Kongreso. Pero anong nangyayari? Wala. Kasi walang ebidensya. Di ba? Puro akusasyon lang sa Senado. Dapat bago sila maggawa ng hearing para hindi sayang yung pera, dapat may mga ebidensya sana muna sila. Diba? For example, yung ginawang hearing po doon kay General Lorenzana yata yun eh. Diba? Yung anuhan siya ni Senator Tulfo na inakusahan agad. Pero sinasabi ni Senator Tulfo na hindi na niya man daw naakusahan na corrupt si General. Ha? Pero pag nagsalita siya, parang ganun po yung lumalabas. Tapos wala namang ebidensya. Puro salita lang mga kababayan. Talagang mahirap po ang mag-imbestiga sa corruption, no? Lalo na kapag ang nag-iimbestiga ay Senado at Kongreso. Paano mo i-imbestigahan yan? Wala ka namang ebidensya. Kaya sayang po yung diba? Sayang pera, oras na ginugugol nila sa pag-iimbestiga. Tapos pag involved ang pera, pag may involved na pera, diba? Pwedeng i-stop agad yung yung investigasyon ng wala man lang pagpapaliwanag sa taong bayan kung bakit ihihinto. Yung investigasyon ito. Nako talaga. Pera-pera lang talaga siguro, no? Mga karibin natin, pera-pera lang. Makikita mo talaga yung mga hindi para sa bayan, pera-pera lang. Yung mga nabuking na mga corrupt. Pero ngayon, na wala nang nagbabantay sa mga pangungurakot ng mga ilan sa ating mga government officials, kaya nga babagsak at babagsak ang ekonomiya natin. Babagsak talaga tayo. Instead na itong mga pera na ito, ilaan ito sa mga pobre nating mga kababayan, ilaan ito sa mga proyekto na makakatulong na dadami ang trabaho ng Pilipino, hindi na ito magagamit dahil nga binulsa ng ating mga government officials. Nakakahiya kayo eh. Fighting corruption seems like not a priority in this administration. Not a priority in this administration. So yan mga kababayan, sabi ko kanina, wala naman tayong naririnig, no? About sa corruption, no? Ang tanong, ano ba talagang priority, no, ng ating administrasyong ito? I think yung priority ng ating administrasyon, sa una, opinion ko po, yung priority ng administrasyon ito, yung investment, kung paano magpapasok ng foreign investment, di ba? Kasi travel sila ng travel. So meaning, yun po yung priority nila para makapagpadala o makapagpapasok ng investment sa Pilipinas. Kaya sila po nagta-travel, no, para kausapin yung mga foreign businessman or mga leaders na mag-invest sa Pilipinas. Pero mukhang hindi po naging effective yung priority nila, no? Kasi kahit for example lang, hindi naman nangyari. Pumasok lahat ng investment, magkaroon ng mga investment dito sa Pilipinas. Kukurapin lang din naman. Useless din. Dapat corruption muna bago kayo mag-invest, di ba? O di na nga natin alam kung anong nangyari sa Maharlika Fund eh. Diba mga kabayan? At saka ito pa, kinokontra po nila yung ginagawa nilang priority.
kung priority talaga nila ang investment, magpapasok ng mga investor dito sa Pilipinas, sana, yung foreign policy nila, no, ay klaro. Oh, paano ba yan? Oh, takot na ang mga investor dahil sa nangyayaring kaguluhan dito sa ating bansa. Paano pa papasok? Di ba? Oh, yan na nga po mga ka-review natin. Ito na po yung epekto, no? Lahat nawala lahat ng pinaghirapan nila ng mga simula nang umupo sila, lahat po ng pinaghirapan nilang pag-travel, mga speech doon, wala po. No? Walang nangyari. Sana hindi na lang po kayo nag-travel kung ang foreign policy ninyo ay makipag-away sa ibang mga kalapit bansa natin, di ba? O kasi maguguluhan. Kita mo na, di ba? May balita na yung mga nag-back out na po, no? Nag-back out na po yung mga foreign investor sa ating bansa. Kinuha na po yung kanilang mga investment. Oh. Anong nangyari? Anong nangyari sa priority ninyo? Dapat i-priority ninyo yung corruption. Kasi yan po talaga ang nagpapahirap sa ating lahat. Corruption, mga kababayan. Corruption. So yan mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion patungkol po sa video ito. Alright? Maraming salamat po.